Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Ganon din po yung naghulog ng kanilang mga petition sa ating mga donation boxes at inyong mga personal na intensyon. Ipagdadasal natin ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa ospital, yung mga nasa bingit ng kamatayan, at yung mga nawawala ng pananampalataya at pag-asa sa buhay. Kasama din nating ipinagdadasal ang lahat ng ating mga overseas Filipino workers na tumututok sa atin sa pamagitan ng ating live streaming at yung nasa kanilang mga tahanan na sumusubaybay sa ating pagdiriwang ng banal na misa dito sa Pambansang Dambana. Huwag din natin kalimutang ipagdasal ang lahat ng mga pari, lalo na po yung mga nasa misyon at nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin mo ng pagsisihan ang ating mga kasalanan. Lalo na sa maraming beses na tayo ay nawala ng pananampalataya at mas nanguna ang takot natin sa buhay kaysa sa manampalataya sa ating Panginoong Hesus na siyang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawan dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno,
ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Ako, Panginoon, ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang mug ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayong sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nabagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo."
at naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista?" Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan Bautista sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ano po ang inyong takot sa buhay? Saan kayo natatakot? Bahagi ng karanasan natin bilang tao ang matakot. At iba't iba tayo ng takot. Siguro, kung ikaw ay magulang, ang takot mo ay bigla na lang mawala sa mundong ito dahil sa iyong mga anak. Siguro kung ikaw ay panganay at siyang breadwinner sa pamilya, ang takot mo ay mawala ng hanap buhay dahil marami kang sinusuportahan. Siguro kung ikaw ay maedad na, senior citizen na, ang takot mo naman ay ang iyong kalusugan. Kaya as much as possible, panay ang gawa mo ng paraan para maging mas malusog pa at maingatan ang kalusugan. Marami tayong takot at iba-iba tayo ng takot. Kahit po si Propeta Jeremias at kahit ang mga hari nung una pa man ay may mga takot din. Dahil bilang tao bahagi yan ng ating buhay. Si Propeta Jeremias ay takot na takot sa responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon na magpahayag ng katotohanan. Lalo pangat ang sabi niya ay siya ay bata pa. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot, Jeremias. Mas matakot ka kaysa sa akin. Mas matakot ka sa akin kaysa sasabihin ng ibang tao o kaysa tao o kaysa babala o threat ng mundong iyong ginagalawan. At yun ang pinanghawakan ni Jeremias. Sa ating mabuting balita, may takot din si Herodes. Takot siya na ipapatay si Juan. Pero anong pagkakaiba nila ni Jeremias, ni Propeta Jeremias? Ang pagkakaiba nila ay si Jeremias na takot magpahayag, ang pinanghawakan at ang kanyang naging lakas ay ang Panginoon. Si Herodes, sa kanyang takot kay Juan, ang kanyang pinanghawakan ay ang sulsol ng kanyang kabit na si Herodias. Kaya nga, anong nangyari? Sa halip na magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang kalooban, sa halip na siya ay magkaroon ng katahimikan sa kanyang puso, ang nangyari ay mas lalong dumami, mas lalong naging masidhi ang kanyang takot. And one after the other. Kasi binabagabag siya ng kanyang konsensya dahil sa kanya, o binagabag siya ng kanyang konsensya dahil siyang
kanyang ginawang pagpaslang kay Juan Bautista. Dahil ang kanyang pinanghawakan ay ang tao, hindi ang Diyos. Kakaiba at kabaligtaran ng pinanghawakan ni Propeta Jeremias. Si Propeta Jeremias, kahit takot, nagtiwala at nanampalataya sa Panginoon. Kaya yung takot niya na magpahayag ng salita ng Diyos ay napalitan ng tapang, dunong, at kapayapaan. Mga kapatid, ganito ang mangyayari sa atin kapag ang pinanghawakan natin ay ang Diyos. Kapag ang pinagtiwalaan natin ay ang Diyos. Marami tayong takot sa buhay at hindi natin kayang tugunan ang lahat ng ito. Kapag napadala tayo sa takot, wala na tayong mararating sa buhay. Hanggang dyan na lang tayo. Yung pagpunta na lang dito sa pambansang dambana, kung kayo'y takot, masagasaan. O kung kayo'y takot lumabas ng bahay, kasi baka kayo'y masagasaan, ay wala na kayong mararating. Di na kayo makakasimba rito. Kung kayo ay takot, mag-risk na magkaroon ng anak, dahil sa pananagutan, ay hindi na kayo magkakaroon ng kasiyahan, bunga ng pagkakaroon ng mga anak, dahil sa inyong takot. Hindi dapat mangibabaw sa buhay natin ang takot. At hindi yan mangibabaw kung malakas ang ating pananampalataya at nagtitiwala tayo sa Diyos, katulad ni Propeta Jeremias. Walang napakalaking problema at walang napakabigat na pasaanin sa buhay na hindi natin kayang pagtagumpayan kung tayo ay may Diyos at kung tayo ay nananampalataya sa Diyos. At hindi tayo matakot harapin ang lahat ng yan. Hindi natin yan dapat takasan kung tayo ay nananampalataya at naninindigan para sa Diyos. Walang napakalakas na takot kung ang ating sinasaligan ay ang Diyos. At sa bawat pagkapit natin sa Diyos, dahil sa ating mga takot, nagkakaroon tayo ng direksyon sa buhay, nagiging tama ang ating patunguhin sa buhay, at nawawalan o nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa kalooban. Yan ang sekreto ni Propeta Jeremias. Huwag nating tularan si Herodes na sa panlabas lang matapang. Ang mga taong akala nating matapang, malalakas ang boses, ipinapakita ang kanilang pisikal na anyo na akala mo'y matapang, sa loob-loob, duwag ang mga yan. Kasi ang tunay na tapang ay wala sa anyo at wala sa lakas ng boses. Ang tunay na tapang ay nakaugat sa ating paninindigan at pananampalataya para sa Diyos. Yan ang sekreto ni Jeremias, na siyang iniiwang mensahe ng ating mga pagbasa ngayong umagang ito. Iba-iba tayo ng takot. Marami tayong takot sa buhay. Pero sa bawat takot natin sa buhay, merong Diyos na handang magpatapang sa atin na pwede nating panghawakan upang mapawi ang ating mga takot sa buhay. Huwag nating gawing sandalan ang ating lakas at ang ini-offer ng mundong ito para tayo'y maging matapang. Ang tunay na matapang sa buhay, ang kanyang sandigan ay ang Diyos
na makatotohanan at ang Diyos na tunay na matapang. Magsitayo po lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, sama-sama tayong pumasok sa pinto ang ibinubukas sa atin ng ating mahabaging Ama. Hingin natin sa Kanya ang mga biyaya at pagpapalang maghahatid sa atin sa Kanyang kaharian. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos ay may pamalay sa simbahang katolika sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna nawa ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari ay mailapit nila ang sambayanang kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdulog sa kaharian ng Diyos ay ang maging mithiin ng lahat ng bansa sa buong daigdig at pagsumikawan nawa ng sangkatauhan na makatahak sa daang punong-puno ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsubok at pagtitiis na nakakatagpo ng mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa at maging ugat nawa ng kanilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa Kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, ibuhos nawan mo nawa sa amin ang iyong walang hanggang awa at ipagkaloob mong makataha kami sa tunay na daan na maghahatid sa amin sa iyong kaharian sa pamagitan ni Jesucristong nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak na matapang niyang tinatakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bautista ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa mag-ita na iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin
ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sinabi. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakan sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapagal namin. Sana kakansala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at aliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Maunghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming makagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yuma, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-isiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan naman po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Maraming salamat po. Ikaapat, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa Pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo't higit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makapag-ugnayan naman po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman po magbahagi ng tulong at donasyon para sa mga gawain ito, kayo po ay makapag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po at magkaisa para sa mga gawain ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lawat labas ng ating mga simbahan. Magstayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me. The unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. For I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Ganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo tumayo at gumawa ng tanda ng krus sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, sa ipurihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina ang Panginoon ay pasalamatan
dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo'y lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina, ang Panginoon ay pasalamatan, dahil ang kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Awit. Tayo po. Diyos anak, naging tao, pinasay aming pasaan. Bigat ng kasalanan hanggang krus mabayubay. Heto kaming iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang na salita, pati puso ay alay. Paningiliwanagan, tanglawan ng iyong ilaw, kahit lalim o taas, aming maunawaan. Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pagaanin, bigyang tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ikay paglingkuran. Sa bata't matananda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila'y pag-asa at kalusugan. Uunlad kaming lahat papayapang mabubuhay. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Tayo po'y magsiupo. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhay ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng duno mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawing mong tapat. Kung magkagayon na ako'y tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa hayang sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin,
malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang Diyos ng Israel, ang tagapagligtas ng kanyang bayan, ay mahiwagang hindi kayang unawain. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay hahamakin at mapapahiya. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya iyong mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang. Ang Diyos ay wala ng iba pa. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. Sinabi ng Panginoon, hali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayong lahat sa akin at kayo'y maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, at mga ngakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay. At mapapahiya sino mang sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip,
Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagdating ng umaga, ako ay kawaan. Sa pagdating ng umaga, ako ay kawaan. Ituro sa akin ang dapat kong tahaking daan. Ako ay kawaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng umaga, ako ay kawaan. Tayo po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Nilingap ng Diyos at pinalaya ang kanyang bayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilikap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nilingap ng Diyos at pinalaya ang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng kanyang krus, naghatid ng kaligtasan ang Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Dinadakila natin siya at may pananalig tayong dumalangin sa kanya. Panginoon, ibu sa amin ang iyong awa. Kristo, papag-alabin sa amin ang init ng iyong liwanag at huwag mapahamak sa anumang masama. Panginoon, ibu sa amin ang iyong awa. Bantayan ang aming mga iniisip, salita at asal, at gawing itong kaaya-aya sa iyong paningin sa araw na ito. Panginoon, ibu sa amin ang iyong awa. Huwag ituon ang iyong pansin sa aming kasalanan. Linisin mo kami sa aming pagkukulang. Panginoon, ibu sa amin ang iyong awa. Sa iyong pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, pagkalooban kami ng kasiyahan dulot ng Espiritong Banal. Panginoon, ibu sa amin ang iyong awa. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, ibu sa amin ang iyong awa. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso,
at At adya iadya mo kami sa lahat ng masama. masama. Amen.